Pirman mo na, sa akin na ang palaisdaan. Kakanselahin ko na ang lahat ng mga utang mo. Bilang magkaibigan, ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa iyo para makabawi. Liu Kun, ito ang negosyong pinaghirapan ng 3 henerasyon ng pamilya Lin ko. Negosyo. Tingnan mo naman ang mga resibong ito ng utang. Para sa pagpapagamot ng tatay mo. At para sa pagpapalawak ng palaisdaan. Wala kaming hindi tinulungang bayaran dyan. Huwag mo na akong pahirapan. Kaibigan, ang palaisdaang ito kapag nasa kamay mo. Masasayang lang. Simula ngayong araw na ito, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan. Araw na natin, huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Mag-ingat ka na lang. Ang lugar na ito, mulat sa pulpa lang ay hindi na para sa mga tulad mo. Hindi mo ito kayang protektahan. Kinuha mo ang aking palaisdaan. Inagaw ang lahat ng sa akin. Unti-unti ko silang babawiing lahat. Ang iniwan ni Lolo ay hindi lang pala, kundi pati na rin ang mga lihim ng buong karagatang ito. Inagaw mo ang aking ari-arian. Gagamitin ko ang talino ni Lolo para bumangon mula sa ibaba. Mga kanayon, ang palaisdaang ito ay nakapangalan na kay Liu. Tutulungan ko kayong lahat na palakihin ang negosyong ito. Sir Liu, nakita ko lang si Lin Mu. Dala ang isang sirang pala. Papunta siya doon sa Tuyong Lawa. Sa Tuyong Lawa, nababaliw na ba siya? May makukuha ba sa ganyang tuyot na lugar? Ha. Hindi niya nakayanan ang kabiguan. Nawala na siya sa sarili. Hoy Lin Mu. Nababaliw ka na ba? Ang bulok na lugar na ito kahit multo ayaw pumunta. Ha, mukhang hindi niya nakayanan ang stress. Nasiraan na ng bait. Espesyal na nagbilin si Lolo noon. Nasalasyan na ito na ayaw puntahan ng iba. Ay may nakatagong kayamanan sa dagat na hindi alam ng iba. Ang hangin ay umiihip sa timog silangan. Bumaba ang tubig ng 3 pulgada. Ito na nga ang tamang oras. Ngayong araw na ito. Dito mismo. May nakuha ako. Ito ang pulang talaba. Paano magkakaroon ng ganyan sa lugar na ito? Tunay nga na pulang talaba. Tanging sa 30 taong putik lang mabubuo ang ganitong uri. Mayroon pa sa ilalim. Nararamdaman kong may isang bunton pa rito. Isang buong kumpol pala. Sa ilalim ng Tuyong Lawa na ito. Narito ang 30 taong lihim. Hoy! Tingnan mo kung ano ang hawak ni Lin mo doon. Kulay pula. Ano naman kaya iyan? Baka nakahukay lang ng ilang basag na kabibe. Hindi. Ang kulay na iyan ay hindi sa basag na kabibe. Ano ba ito? Pulang talaba. 50 taon na akong hindi nakakakita ng kasing laki ng palad na ito. Dali, tingnan niyo si Lin mo. Nakahukay siya ng pulang talaba sa Tuyong Lawa. 50 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pulang talaba kahit kailan. Napakalaki ng halaga nito. Pulang talaba nga. Kuya Liu, tingnan mo ang batang silin mo doon. Dinala nga niya ang mga nakuha niya para ibenta. Mukhang nakahukay nga talaga siya ng kayamanan. Lao Zhao, tulungan mo akong baratin ang presyo ng mga huli niya. Sabihin mo sa kanya, bulok ang mga shell na iyan at may sakit. Walang bibili niyan. Sirain mo ang benta niya. Siguradong magkakaroon ka ng pabor sa akin. Masusunod, Liu Gon. Iwan mo na sa akin to, hehe. Lin mo, ano ba yung hinukay mo? Malaki ang shell pero kakaiba ang kulay. Kahit ipamigay mo, walang kukuha. Ano naman kung pamilya ka ng mangingisda? Ordinaryong blood clam lang yan. Ang pinakamahal na benta niyan ay mga 3 hanggang 50 piso kada kilo. Hindi yan may tuturing na hari ng mga blood clam. Tingnan mo nga, hindi ka man lang makapagsalita ng may kumpiyansa. Lin Mu, kung kailangan mo ng pera, magtrabaho ka na lang sa akin. Bibilhin ko ang mga basurang huli mo ayon sa presyo ng merkado. Tulong ko na rin yan sa kababayan natin. Ha. Hindi ko ibinebenta ng tingi ang huli ko. Maghihintay ako ng taong marunong tumingin ng kalidad. Taong marunong tumingin. Sa bayang ito. Sino ang mga ngahas na hindi magbigay ng respeto sa akin, kay Liu Kun? Pino ang mga guhit ng shell? Ang ilalim ay parang may pagkaginto. Hindi bababa sa 30 taon ang tanda nito. Ikaw ba ang naghukay nitong mga haring blood clam? Sa ilalim ng putikan. Sa 30 taong patong ng puti. Nabalitaan ko ang tungkol sa putikan na iyon. Pati mga lokal na mangingisda, sinasabing walang tumutubo roon. Nagagawa mong makahukay ng ganito kagandang klase mula roon. May ibubuga ka pala. Magandang araw po, Binibini. Ako si Liu Kun. Ang bagong may-ari ng mga palaisdaan dito. Kung interesado kayo sa mga lamang dagat, bakit hindi nyo bisitahin ang farm ko? Mas sariwa at mas mura ang mga paninda ko roon. Hindi tulad ng mga paninda sa tabi-tabi lang.
Kinakausap ba kita? Hahaha. Magbigay ka ng presyo. Bibilhin ko ang lahat ng ito. Kayo na po ang bahala sa presyo. Ang taong marunong tumingin ay hindi matatawaran ng mababa. Daan-daang libo ang halaga nito. Bibilhin ko ang lahat ng Haring Blood Clam mo. Ibalot mo na para sa akin. 100,000, 100,000 para sa mga Haring Blood Clam na ito. Buong taon ko yata itong kikitain. Diyos ko, Lin Mu, yayaman ka na. Huwag kang mag-alala, simula pa lang ito. Marami pang magagandang huli ang darating. Ako si Suwan, ang pangulo ng New Haiksuan. Sa susunod na may makuha kang ganito kalidad, direkta mo akong tawagan. Hindi kita bibigyan sa presyo. Iho, ang kalawangin na ng pamingwit mo. Makakahuli ka pa ba niyan? Ayos lang ang katawan ng Rod. Papalitan ko na lang ng mga singsing. Magagamit pa yan, Liugon. Bumili ang batang iyan ng sira-sirang pamingwit. Kasama ang tambak ng kalat. Ano bang balak niya? Siguradong maghahanap na naman ang batang iyan ng huli. Papunta na siya sa direksyon ng kagubatan ng Bakawan. Mukhang may nakatago nga siyang alas. Sa direksyon kung saan humuhupa ang tubig. At sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga ugat ng tuyong puno. Madaling makapagtago ng malaking huli rito. Liugon, napakalayo naman ng lugar na to. Ano naman ang mahuhukay niya rito? Kahit ano pa ang makuha niya. Hindi mangyayari. Nahayaan ko siyang makauwi ng payapa ng dala ang mahuli niya. Liugon, nagsimula na maghukay ang batang yan. Kailan tayo gagalaw? Hindi muna, hintayin nating mahukay niya ang kargamento bago tayo kumilos. Kumilos na tayo ngayon. Baka wala tayong mapala. Aaksaya lang ng lakas. Si Kuya Liu, hindi kaya nagkakandara pa lang siya sa pangingisda. Kahit mangarap lang, wala rin naman. Hindi na natin hihintayin tayo na mismo ang huli. Gayahin natin kung paano siya manghuli. Iete, hindi ako naniniwala. Kaya ba niyang mahuli ako? Kaya rin ni Liu Kun. Ay! Ano ba to? Ang baho. Parang basurahan ang lugar na to. Hindi na magdadaldal, lipat tayo at maghanap ulit. Aray, 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 pakawalan mo, pakawalan mo. Kakagatin ako ng alimasag na to. Walang kwenta. Ni simpleng bagay hindi mo maayos. Walang tunog. May alinggaw na may tubig. May yungib sa ibaba. At makinis ang dingding ng yungib. Iyan ang matagal ng kinikiskis ng lahat. May huli. Imperial Brocade Dragon Shrimp. Higit sa 5 gin. Gintong Brocade Dragon Shrimp. Ang isang ganyang piraso, ilang libo na agad ang halaga. Kuya Liu, bakit ang talino ng batang to? Kanina lang, siya ang pinagbigyan mo. Pero mula ngayon. Hindi ka na pwedeng basta-basta pumili sa dagat. Miss Su, ako si Lin Mu. Nakakuha ka na naman ng ganito. Baka interesado ka. Anong huli, tingnan ko nga. Imperial Brocade Dragon Shrimp. Higit 40 sentimetro ang haba. Mahigit 5 gin ang bigat. Daplis ang kulay ng kabibe. Pino ang mga pakiramdam sa hawak. Buong buo pa. Kayamanan talaga ng tindahan. Si Miss Su mismo ang nagpresyo, talagang marunong tumingin ng huli. Bahala na po kayo sa presyo. Sabi ko na nga ba? Ito pa lang ang unang batch. Kasundo na. Ang number ko, bukas ako buong 24 na oras. Mula ngayon. Hindi mo na kailangang dalhin pa sa palengke para ibenta. Kapag may magandang huli, tawagan mo lang ako. Ikaw na ganyang tao. Hindi dapat nakikipagtawaran sa mga tao sa kalsada. Utang ng palaisdaan. Lahat ng pagtatraidor na to. Unti-unti kong babawiin. Ibang tao na si Lin Mu. Bilisan mong bumalik. Malakas ang bagyo ngayong gabi. Bago pa man dumating ang unos. Nagkakagulo na ang mga isda sa paghahanap ng makakain. Ipakita ko ngayon ang galing ko. Maraming isda ang magpapakain ngayon. Siguradong makakahuli ako ng top level na isda. Nababaliw ka na, Lin Mu. Sa ganitong panahon kapag lumabas ka sa dagat. Isang hampas lang ng alon sa bangka mo, laglag ka na. Ang tapang ng batang to, sobra na. Sa laki ng alon na to.
Nakakakaba para sa kanya. Umaagos ang tubig sa bunganga ng agos. Ang mga isdang nasa ilalim ng mga bato napunta lahat dito. Sa ganitong panahon, dito lahat naghahanap ng pagkain ang malalaking isda. Haha! Talagang madaling makahuli kapag bago pa ang bagyo. Ngayon, ako naman ang papalaring makakuha ng malaki. At ipapakita ko sa buong bayan kung sino talaga ang tunay na hari ng pangingisda sa dagat. Ang resipe na ipinamana ni Lolo. Eksklusibong pampalasa mula sa mga halamang gamot. 30 taon na ang nakalipas na sikreto. Sa wakas, magagamit ko na rin ngayon. Liu Kun, tingnan mo ang radar. May isang bangkang patungo sa direksyon ng mabilis na agos. Sa mabilis na agos, hahaha. Sa luma at bulok na bangkang iyon, makakahuli siya. Liu Kun, bakit dito sa atin? Wala man lang kumakagat. Halos kalahating oras na tayong naghihintay. Bakit ka nagmamadali bago ang bagyo? Gusto ng mga isda na kumain. Naghahanap sila ng pagkain. Common sense lang yan. Maghintay ka pa. Tingnan mo si Liu Kun. Tumingin ka doon. Hindi maaari ang laki ng huli niya. Paano nangyari yun? Isang piraso lang yan, pampagana lang. Ang mga malalaki naman ang susunod na kakagat. Ayan na. Marami pa sa ilalim ng tubig. Ilahin mo ng malakas. Grouper na naman ang nahuli. 2 pa ang nakakabit. Liu Kun, ang galing talaga ng lalaking iyon. Puno na ang bangka niya. Anong klaseng pain ba ang ginagamit niya? Nakita mo ba ang bahaging iyon ng dagat? Patakbuhin mo ang bangka papunta roon. Paikutin mo ang bangka ng 2 beses sa kanila. Ipagtabuyan mo ang mga isda niya. Sa ganitong panahon, kapag nagkawatak-watak ang mga isda, wala siyang mahuli ngayon. Liu Kun, masyadong halata na yan, di ba? Isa pa, sa lakas ng alon na to. Mapanganib kapag sobrang lapit. Gawin mo ang sinasabi ko o kaya. Umalis ka na lang agad. Sapat na to, bawi na tayo. Dahan-dahan lang, lumapit ka. Magkunwari kang tinulak ka lang ng alon. Kapag nasa tamang pwesto na, paikutin mo sila, bilisan mo. Ikot mo lang sa kanila. Dapat mas malakas ang gulo sa tubig. Tingnan natin kung paano ka pa makakahuli, hahaha. Anong nangyari? Tingnan mo sa ilalim, dali, silipin mo. Liu Kun, Liu Kun. Titingnan ko, Liu Kun. Ang sirang lambat ay pumasok sa propeller. Hindi na maigalaw. Sumpa na yan, sumpa na yan. Bakit ganito? Sa ganitong panahon, wala na tayong makina. Mababaligtad ang bangka natin dahil sa alon. Sumpa na yan. Lahat ng to dahil sa gagong yun. Karma ang tawag dyan. Hindi tama ang nararamdaman ko. Ano ba ito? Ito ang hatak ng isang higanting lapu-lapu. Kahit paano ay nasa 100 kilo to. Sabi ni Lolo dati, ang dambuhalang lapu-lapu ay kayang humila ng bangka. Ang isdang ito ay nasa 200 kilo siguro. Hindi to madadaan sa puwersa. Trinikuhan ang kailangan dito. Halika rito sa akin. Liu Kun, anong gagawin natin? Ang satellite phone. Noong kinuha mo, hindi mo na binalik. Wala na ring signal ang mga cellphone natin. Lin mo, pinapasok na kami ng tubig. Tulong naman. Saklolo. Noong pinipilit mo akong pumirma dati. Akala mo ba hahantong tayo sa ganito? Hello, ito ba ang rescue sa dagat? May bangkang lumulubog sa coordinating ito, 5 milya ang layo. 2 tao. Kuya Liu, ano nang gagawin natin? Darating na ang mga sasaklolo. Bilis, tingnan niyo si Lin Mu. Hila-hila niya pabalik ang isang isdang mas malaki pa sa tao. Magkano kaya ang halaga ng lapu-lapong ito? Mahigit 60 taon na akong nabubuhay dito. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking lapu-lapu. Kahapon lang, sinasabi pa nilang nababaliw na siya. Masyadong mapanganib ang ginagawa. Pero ang ending, nakahuli siya ng higanting lapu-lapu. Iuwi ko ang haring lapu-lapu na ito para igawa ng sopas ang apo ko. Buhay pa ito, buhay pa. Sariwang-sariwa talaga. Sa ganitong kalidad, hindi bababa sa 100 kilo ang timbang nito. Lin Mu, bibilhin ko ng 80,000. Ibenta mo sa akin ang isdang ito. 80,000, ang kapal naman ng mukha mong mag-alok niyan. Lin Mu, magbabayad ako ng 100,000 cash. Bibilangin ko na agad ang pera ngayon. 120,000, magbabayad ako ng 120,000. 130,000, 140,000, 150,000.
160,000, 180,000. 20,000, yan na ang pinakahuling alok ko. Wala nang mag-aalok ng mas mataas pa kaysa sa akin. 20,000, ililipat ko na sa account mo ngayon din. Ibibigay ko ang pinakamataas na presyo sa merkado. Akin na ang haring lapu-lapu na ito. Siksik ang laman nito na parang karne ng manok. Nakahuli ang isdang ito sa malalakas na agos ng tubig. Kaya mas malutong at mas matamis ang laman nito kumpara sa karaniwang lapu-lapu. Bibilhin ko ito sa pinakamataas na presyo sa merkado. At pati na rin ang mga maliliit na isda mo. Kukunin ko na silang lahat. Ito na ang pinakamagandang alok na maibibigay ko. Deal. Nakaahon na ulit ang pamilya Lin. Naibenta ni Lin Mu ang haring lapu-lapu sa pinakamataas na presyo sa merkado. Napakalaking kita nito. Umapaw ang salapi. Nakakuha talaga sila ng haring lapu-lapu. Lin Mu, hindi pa tayo tapos. Kuya Liu, umalis na naman ang lokong iyon. Papunta siya sa mabatong bahagi sa silangan. Sa bulok na lugar na iyon sa mga bato. Wala namang kahit ano roon kundi mga basag na kahoy at talaba. Bantayan mong maigi. Tingnan natin kung ano ang mahukay na roon. Malakas ang ikot ng alon sa silangan. Habang kalmado naman sa kanluran. Ang pangunahing agos ay nagmumula sa timog silangan. At gumagawa ng whirlpool sa likod ng mga bato. Ang mga ganitong lugar ang pinakamadaling magkaroon ng mga lihim na kuweba sa ilalim. Maugong ang tunog dito. Ibig sabihin ay may guwang sa ilalim. Samantalang ang katabing bahagi ay solidong bato. May makapal at madilim na lumot na nakabalot dito. Ibig sabihin ay madalas itong nababasa ng singaw ng tubig. Pero hindi direktang hinahampas ng mga alon. Ito ang lagusan ng hangin ng isang lihim na kuweba. Sa pagsipsip at paglabas ng alon, pumapasok at lumalabas ang tubig dagat dito. Paulit-ulit na kinakain ang mga lumot. Kaya mas madilim ang kulay nito kumpara sa paligid. Mailihim na kuweba nga rito. At napakalalim nito. May tunog ng tubig, mukhang konektado ang ilalim nito sa dagat. Isa itong makipot na kuweba sa ilalim, parang lawa. Ang tubig ang nagdadala at naglalabas ng mga nutrisyon. Pinakamadaling mapalaki rito ang mga dekalidad na lamang dagat. Mga ligaw na abalon na may 3 ulo. May bigat na mahigit 1 kilo, napakataas ng kalidad. Ang isang piraso nito ay nagkakahalaga ng libo-libo sa mga hotel. May mga pulang batik sa dalampasigan. May mga lobster sa bakawan. At may mga abalon sa mga bato. 3 magkakaibang anyo ng lupa. 3 magkakaibang ani. Tama si Lolo. Sa bawat sulok ng dagat na ito. Marami pa ring bagay na hindi ko alam. Ligaw na abalon na may 3 ulo at mahigit 1 kilo ang bigat. Halos hindi mo na makikita sa merkado ngayon. Napakaganda ng kalidad ng 3 ito. Magkano ang singil mo? Kilala ang bawat mamimili, Boss Su. Kayo na po ang bahala sa presyo. 30,000 bawat isa. Kukunin ko ang 3. Maghanap ka sa akin kapag may ganito na naman. Direkta na tayo, iwas midleman. Ang binatang ito, hindi lang marunong mangisda. Alam din niya ang pasikot-sikot sa dagat. At ang mga panindang dala niya. Puro dekalidad at top-notch. Su, 35,500. Ilang araw pa lang. Halos kalahating milyon na ang kinita niya. Gabi na. Bakit nandito ka sa sira-sira kong bahay, Shen? Lin Mu. Alam kong nagkamali ako sa iyo noon. Pero alam mo rin naman. Napinilit lang ako ni Liu Kun. Masyado siyang makapangyarihan at mayaman. Anong magagawa ko bilang isang babae? Ah, ganoon ba? Mahal pa rin kita, Lin Mu. Hindi mapagkakatiwalaan si Liu Kun. Panay lang siya sa inuman at sugal. Alam ko ang mga butas sa pananalapi niya. Pati na ang mga kliyente at iligal na record niya. Tumango ka lang, ibibigay ko lahat sa iyo. Tapos ka na. Lin Mu. Gusto lang talaga kitang tulungan. Wala na akong pakialam sa buhay mo. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Ikaw, bakit ka pa nandyan? Tanda ko pa ang lahat ng sinabi mo noon. Narinig mo ba ng malinaw? Ikaw mismo ang nagsabi ng mga bagay na iyan. Walang pumilit sa iyo. Lin Mu, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon. Noong nakikiusap ako ng tulong. Di ba ang sabi mo, wala kang pakialam sa akin? Mula ngayon, lumayo ka na sa akin. Simula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Maglakad ka sa daan mo. Maglalakad ako sa sarili kong tulay. Wala na tayong anumang ugnayan. 5 taong lease para sa Pantalan, Deep Water Zone.
Starting bid, 200,000. May magbibid ba? 200,000, akin na. Nabaliw ka na ba? Wala nang gumagamit ng pantalan na iyon sa loob ng 20 taon. Kaya walang gumagamit ng pantalan na iyon. Dahil hindi maayos ang mga pasilidad dati. Pero malalim ang tubig doon. Doon lang makakapagdaong ang malalaking barko. Pagdami ng karga ko sa hinaharap. Doon lang ito kakasya. Sigurado ka na ba sa bid na ito, Linmu? Napirmahan na ang kontrata. Hindi ka na pwedeng umatras pa. Hindi ako nagsasabi ng salitang walang basehan. Boss Liu, nakuha ni Linmu ang pantalan. Nang may 5 taong lise. Anong gagawin niya sa sirang pantalan na iyon? Ano bang balak niya? Sabi niya, dadami ang kargamento niya. At tanging ang deepwater port lang ang makakayanan nito. Masyadong mabilis ang pag-angat ng batang ito. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, kapag nakatayo na siya ng matatag, kahit sabaw, wala na tayong makukuha. Dahil hindi ka nadadaan sa patas na paraan. Huwag mo akong sisihin. Kung gagamit ako ng ibang paraan. Hello, Boss Wang. Si Liu ito. May negosyo sana akong gustong pag-usapan kasama ninyo. May isang bata sa bayan na hindi marunong sumunod sa patakaran. Kailangan ko ang tulong ninyo para turuan siya ng leksyon. Ikaw pala si Linmu. Sikat na sikat ka kamakailan ah. Nye. May harang na pulang isda ka na, may hari ng lapu-lapu ka pa. May kailangan ba kayo sa akin? Bata. Ang pangisdaang ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng silangang pamilihan. Ang mga mahuhuli mong isda ay sa amin mo lang pwedeng ibenta. 40% diskwento sa presyo sa merkado. Bayaran agad ng cash. 40% diskwento. Mabuti pang itapon ko na lang ulit ang mga isda sa dagat. Bata. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo. Sa lugar na ito, kung gusto mong magnegosyo, dapat kang sumunod sa aming patakaran. Kung marunong kang makisama, lahat tayo ay kikita ng pera. Pero kung hindi ka makikisama, ang kinabukasan mo, huwag mo nang asahang makakapagtrabaho ka pa sa industriyang ito. Pumayag ka na lang. Magbenta ka ng paninda sa pamilihan namin sa hinaharap. Sinisiguro kong magiging ligtas ka. O gusto mong utusan ko ang lahat ng nagtitinda ng isda sa bayan. Na huwag kukuha ng kahit anong huli mo. Tapos ka na bang magsalita? Anong binabalak mo, bata? Tatawag ka ng tao, Jinhee. Sa lugar na ito. Kahit sino pa ang tawagan mo, walang silbi. Manager Su. May kaunting problema ako rito. May nanggugulo sa pantalan ko. Sinasabi nilang hindi na raw ako makakapagtrabaho sa industriyang ito. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Nariyan na ako sa loob ng 10 minuto. Ano naman ngayon kung tinawagan mo si Suwan? May-ari lang siya ng restoran. Paano niya pakikialaman ang mga bagay sa pamilihan? Boss, hindi kaya dapat na muna tayong umalis? Mukhang may malakas na kapit ang batang ito. Aalis para saan? Isang mangingisda lang siya, sino bang maaari niyang matawagan? Ah, Manager Su. Anong ibig sabihin nito? Negosyo lang po ang pinag-uusapan namin dito. Hindi na ninyo kailangang mag-abala pa. Kapitan Lee, salamat po sa abala. Ginoong Wang. Ito ang mga dokumento ng reklamo at mga kaugnay na ebidensya. Ang mga talaan ng iligal na transaksyon mo sa nakalipas na kalahating taon. Mga sulat ng reklamo mula sa mga negosyante. Pati na rin ang pagdadala mo ng mga tao ngayon. Upang manggulo sa normal na operasyon ng pantalan. May mga larawan din. Ginoong Wang. Ito ang mga dokumento ng reklamo at mga kaugnay na ebidensya. Ito ang mga dokumento ng reklamo at mga kaugnay na ebidensya. Kabilang ang mga talaan ng iligal na transaksyon mo sa nakalipas na kalahating taon. Mga sulat ng reklamo mula sa mga negosyante. Pati na rin ang pagdadala mo ng mga tao ngayon. Upang manggulo sa patakbo ng pantalan. May mga larawan mo. Matagal mo na palang pinaghandaan ito. Upang magnegosyo ng legal. At protektahan ang sarili kong mga karapatan. Hindi ba makatwira naman iyon? Humanda ka, bata. Ano mang gawaing nanggugulo sa kaayusan ng pamilihan. At lumalabag sa legal na karapatan ng mga negosyante. Ay tiyak na papatawa ng parusa ng batas. Kailan mo pa nakolekta ang mga ebidensyang ito? Bakit hindi ko man lang nalaman? Mula pa noong nagbanta siya sa bayan. Namamanipulahin niya ang kalakalan ng mga pagkaing dagat. Ang katulad ko kasi. Ay hindi lumalaban ng walang paghahanda. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay hindi maabot sa ngayon. Kampiyon sa ika-unang 1,000 sales fishing competition ng lalawigan. 1,000,000 ang premyo. Linmu, huwag kang kampante. Kapag napanalunan ko ang kompetisyon na ito,
Ang 1 milyong premyo. Siguradong makakabawi ako. Grand prize, fishing competition. 1,000 sales fishing competition. Mga tatay, makinig kayo. Pinatawag ko kayo ngayon. Dahil gusto ko kayong makatuwang sa trabaho. Lin mo, kaming mga matatanda na. Ano pa bang magagawa namin? Hindi ko na kayang mag-isa. Kayo, noon pa man. Sanay na sa dagat. Buhay niyo ang paghuli ng isda. Mas marami kayong karanasan sa kahit kanino. Pagpapalaot at paglambat. Marunong kayong bumasa ng agos ng dagat. Iyan ang mga kailangan kong matutunan. Basta pumayag lang kayo. Mula ngayon, sumama kayo sa akin. At tinitiyak ko, hindi na kayo magugutom. Ituturing ko kayong kapamilya. Kung anong meron ako. Meron din kayo. Simula ngayong araw. Dapat nating gawin ang dagat na ito. Na mapagkukunan ng ikabubuhay ng marami. Sa tingin niya ba kaya niyang magtagumpay gamit ang ilang matanda? Pabayaan niyo siyang magmayabang. Siguro mali ang ginawa nating pagkontra sa kanya noon. Lin mo, magkita tayo sa kompetisyon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Bumili ako ng bagong barko gamit ang pautang. Nilagyan ko ng pinakamagandang fish finder. Habang ikaw, mayroon lang lumang bangka. At isang sira-sirang kawayang pang-isda. Tignan natin kung paano mo ako tatalunin. Kung gusto mong makipagkumpetensya, sige lang. Lin mo, madilim pa. Bakit ang aga nating pinatawag? Ilang araw na lang ang kompetisyon. Ngayon, ilalabas ko kayo para mag-ensayo. Subukan natin ang tubig. Sa tingin nyo, gaano ba talaga kagaling si Lin mo? Noong huling bagyo, hindi naman natin nakita ng harapan. Sabi nila, nakahuli raw siya ng isdang lapu-lapu na may timbang na 100 libra. Sabi-sabi lang yun. Malalaman natin mamaya. Mga tatay, ngayon ipakikita ko sa inyo. Ang sikretong ipinamana sa pamilya ko. Ito ang espesyal na pain na gawa sa halamang gamot. Mabango ito dahil sa sangkap na angelica, clove, at shanay. Ang sasarap ng mga sangkap niyan. Ito ba ay pain para sa isda o para sa tao? Mas matalino ang isda kaysa sa tao. Ang resetang ito ay ipinamana pa ng lolo ko. 30 taon na to. Ako nga, nag-iisda na ng 40 taon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong eksena. Kusa silang lumalapit sa pain. Ito ba ay pain o parang may sumpa? Hindi pa tapos, hindi lang isa. Isang hagis, 3 isda. Isang kawayan, 3 huli. Lagpas 50 taon na ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Lin mo, wala na kaming masabi. Sa araw ng kompetisyon, kaming 5 matatanda, ay ibibigay ang lahat, para maiuwi mo ang kampyonato. Ipakita natin sa kanila, kung ano ang tunay na pangingisda. Ang huli nating isda kahapon. Ibenta natin sa bayan, paniguradong malaki ang kikitain. Noong nakaraan, kaming 5. Sa loob ng 1 buwan, hindi man lang nakakaabot sa ganitong halaga. Pagsasanay lang to. Kapag nanalo ako sa kompetisyon ngayong araw. 1 milyon ang premyo nun. Nagsimula na ang ika-8,000 sales fishing tournament. 1 milyong premyo para sa kampiyon. Ganda ng barko nyo, Boss Liu. Siguradong ikaw ang tatanghaling kampiyon nito. Huwag naman. Ang mahalaga ay makasali. Hahaha. Kahit ang bulok na bangkang kahoy na yan, sasali rin. Wala man lang sonar. Masyadong nakakaawa ang itsura ng bangkang yan. Sa laki ng kompetisyong ito. Hindi ba nakikigulo lang siya? Siya yung lalaking nakatsamba sa patay na lawa. Si Lin Miu. Magkaiba ang pangingisda sa dagat at ang paghahanap ng huli sa mababaw. Ngayon, tiyak na mapapahiya siya. Kaya pa kayang maglayag ng kalawanging bangka na iyan hanggang dulo. Huwag na kayong manggulo rito. Masyadong matalas ang dila. Tiyak na mapapahamak din kayo. Huwag mo silang pansinin, matandang tiyo. Kabubukas lang ng kompetisyon. Ihanda ang mga pain. Ang kamay ng mga nakatatanda. Wala na atang marunong nito. Ito ang itinuro sa akin ni Lolo. Ang sabi niya, hindi nasusukat ang halaga sa presyo. Kundi sa husay ng paggamit nito. Hindi na ubra ang mga lumang paraan ni Lin Mu. Lin Mu patungo sa Black Reef area. Delikado ang mga nakatagong bato, madaling sumadsad ang malalaking barko. May nagliliparang mga ibong dagat. Tiyak na may kumpol ng isda sa ilalim. Madilim ang kulay ng tubig. Asahan niyo ng may malalim na bangin at malalaking isda. Ang kalahok bilang 18 ay lumihis sa ruta. Pumasok siya sa Black Reef Rocky area. Masyadong mapanganib yan. Baliw na talaga siya. Kahit ang mga veteranong mangingisda ay hindi nangangahas dyan. Ang batang to masyadong mapagsapalaran. Ha! Nahanap din kita. Sa ilalim nito may isang malaking kumpol ng itim na lapu-lapu. Sa ilalim nito may isang malaking kumpol ng itim na lapu-lapu. Sa ilalim nito may isang malaking kumpol ng itim na lapu-lapu. Ayon sa sonar, nasa 15 metrong lalim lang. Ano ang nangyayari?
Kitang-kita na may mga isda sa ilalim. Bakit hindi sila kumakain? Boss Liu, yung mga isda ba rito? Parang naging matalino na. Ayaw na nilang kagatain ang mga ordinaryong pain. Pakaliwa, dahan-dahan sa kaliwa. May nakatagong bato kalahating metro lang sa harap. Diyan mismo. Tio, lumapit ka pa ng kaunti. Bagalan mo, mag-ingat ka. Sa kaliwang bahagi, may bato. Sumabit tayo sa bato. Mas mababaw ang tubig dito kaysa sa akala natin. Bumaba na ang tubig. Kapag humupa na ang tubig hanggang dulo, magiging mababaw na bahagi na itong buong loob. Huwag mag-alala, antayin nating humupa ng husto ang tubig. Kailangan pa natin ng kalahating oras. Sa loob ng kalahating oras na iyon, makakakuha tayo ng napakalaking huli. Ang kalahok bilang 18 ay masyadong padalos-dalos. Sa gitna ng paghupa ng tubig, pumasok sa Black Reef na iniiwasan ng mga veterano. Sa mabatong bahagi, nasadlak ang kanyang bangka sa mga bato. Hindi na makaabante o makaatras. Siguradong disqualified na siya. Mga tiyo, handa na ang inyong mga pain. Makinig kayo sa utos ko. Pagkasabi ko, sabay-sabay nating hatakin. Ilahin niyo ng sabay-sabay. Yellow croaker, malalaking yellow croaker sa malalim na dagat. Diyos ko po, ang daming yellow croaker. Ilan kaya ang nakuha natin? Hindi lang 10. Mahigit 100, mga kasama. Ngayon din, itaas ang mga linya. 20 kawil. Maihuli sa bawat isa. Tingnan nyo. Sa kasaysayan ng pangingisda, hindi pa ako nakakakita ng ganito. Malalaking yellow croaker sa malalim na bahagi. Anong klaseng galing ang ginamit niya sa paglalagay ng kawil? Hindi ako makapaniwala. Para namang nababaliw ang mga isda. Sumasampa sila ng kusa sa mga kawil niya. Ngayon lang ako nakahuli ng ganito karami at kalalaking isda. Huwag tumigil, ituloy ang ikalawang bugso ng paghila. Ano ang nangyayari? Bakit nawalan ng signal? Nag-overheat ang mga gamit. Nawalan na ng koneksyon sa malalim na tubig. Patay ang signal. Gumastos ako ng daan-daang libo para sa mga kagamitang ito. Tapos sasabihin mong hindi gumagana. Anong nangyayari rito? Ano bang ginamit na painilin mo? Bawat hulog, huli agad. Hulog na naman, may nakuha na naman. Ang galing ng pangingisda niya, parang salamang ka. Basta ihulog, tiyak na may huli. Bilisan nyo. Pababa na ang tubig. Habang hindi pa huli ang lahat. Hila lang ng hila. Huli na naman, nakakuha na naman siya. Ilang rounds na ba ito? Kahit paano, nasa 7 hanggang 8 kilo na. Nagkakahalaga na ito ng libo-libo. Eksakto ang pagkakababa ng mga kawil niya. Hindi lang ito swerte. Ang teknik sa pag-akit ng isda ay galing sa kanyang guro. Isang sinaunang sining na ipinamana sa kanya. Sapat na ito para hirangin tayong kampiyon. Ha 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 ha. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. 23 taon na akong judge. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahusay na mangingisda. Isang henyo. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ko na mapapanatili ang fish farm. Kapag hindi ko na panalunan ang kompetisyong ito, tapos na ako. Liu Kun, anong ginagawa mo? Malapit na ang katapusan ng paligsahan. Hindi ako papayag na matalo na lang ng ganito. Nawala ng kontrol ang bangka ng contestant number 2. Diretso ang takbo nito sa mga batuhan. Papunta yan sa direksyon ni Lin Mu. Lin Mu, tingnan mo. Bangka iyon ni Liu Kun. Paparating siya sa atin ng mabilis. Umalis kayo riyan, mabilis. Nawalan na sila ng kontrol. Lin Mu, tingnan mo. Bawiin mo na ang linya mo. Babanggain tayo nito. Huli na ang lahat. Hindi. Liu, nasabit ang bangka niya sa propeller. Tumama ang ilalim ng bangka at pinapasok na ng tubig. Diyos ko. Nasabit ang linya ni Lin Mu sa propeller ng bangka niya. Liu, hindi na siya makakaalis. Masyadong mabilis ang pagpasok ng tubig. Kailangan na nating lisanin ang bangka. Humingi ng saklolo, ha. Yan ang tinatawag na karma. Naghangad kang makasama ng iba. Pero ang sarili mo ang napahamak. Tumawag na ako ng rescue. Hindi ako matatalo, Lin Mu. Nawalan lang ng kontrol ang bangka at sumalpok sa kagamitan ng iba. Si Lin Mu ang kampiyon sa timbang na 1,870 kilo. Premyo na 1,000,000 yuan. Ang tropeyong ito. Para ito sa lahat ng naniniwala pa rin sa tradisyonal na paraan. Para sa mga hindi pa sumusuko hanggang ngayon. Hindi sapat ang balanse ng loan account ninyo sa ngayon. Magdeposito agad, pakiusap. Para maiwasang maapektuhan ang kredito. 1,000,000. Sa buong buhay ko, hindi ako kikita ng ganyang kalaki. Ang bangka ni Liu Kun ay binili gamit ang inutang. Nalubog pa, may babayaran pa rin. Kasama rin ang bayad sa palaisdaan. Kasalanan niya to.
Sinalakay niya ang palaisdaan ng iba. Akala niya aangat siya agad. Eh ano ngayon? Lin Mu, milyonaryo ka na. Bakit ka pa nagtatrabaho ng todo? Kahit mayaman, kailangang magsikap. Ang pera ay pinaghihirapan. Magandang araw, Ginoong Lin Mu. Sa atas ng Bangko ng Estado. Sinisingil namin ang Coastal Aquaculture Area sa pangalan ni Liu Kun. Ang lupang ito ay dating pag-aari ng inyong pamilya. Magtatanong lang po kami kung sasali kayo sa bid. Lolo, nandito ang apo mo para bisitahin ka. Kahapon, naagaw ko ang kampeonato. Premyong 1 milyon. Sa makalawa pa ang auction ng palaisdaan. Nakahanda na ang lahat. Hindi ka pinahiya ng apo mo. Hindi ka pinahiya ng apo mo. May ipinagmamalaki ka talaga. Isang beses lang akong dinala ni Lolo rito sa baybayin. Sabi niya, may nakakubling yaman sa dalampasigan. Kailangang may lumabas na tao mula sa pamilyang Lin bago iyon mailabas. Mukhang napupunta sa wala ang tunog at balik. Mahaba ang alingawngaw. May malalim na hukay sa ibaba. At hindi lang basta ganoon. Kahit isang mababaw na hukay na ilang dekada na. Hindi bababa sa ilang dekada na itong luma. Dito mismo. Nandito na tayo. Napakalaking talaban nito. Siguradong 50 o 60 taon na itong nakabaon dito. Ang iniwan ni Lolo para sa apo. Natanggap na ng apo. Inilabas na ang lahat ng datos ng bidding. Magsisimula na ang subasta. Simula sa lot 38, 320,000. 460,000. May mag-aalok pa ba? 550,000. Lot 18, 550,000. 10. 550,000 isang beses. May mas mataas pa ba? 550,000 isang beses. Akin ang palaisdaan na iyan. Hindi kayo pwedeng magbenta. Hindi ako papayag. Ginoo. Ang ari-ariang ito ay legal ang na-freeze ng bangko. Pakiusap, manatiling maayos ang daloy ng subasta. 550,000 ikalawang tawag. 550,000 ikatlong tawag, ibinenta. Binabati natin ang bidder number 18, si Lin Mu. Sa halagang 550,000. Nakuha niya ang buong Coastal Aquaculture Area. Ibinenta. Noong kabataan ko. Kasama ko ang lolo mo na mangisda rito. Hindi ko akalaing sa buhay na ito. Makikita ko ulit ang isang tao mula sa pamilyang Lin. Na nakatayo rito. Buhay pa rin ang dagat. Mga Ginoo. Ngayong araw, hindi tayo lalabas sa dagat o magpapalakad ng poste. Sa halip, maghahagis lang tayo ng lambat sa sarili nating lawa. Sabi nga ng lolo ko. Ayos ba ang fish farm? Sa unang huli pa lang, malalaman mo na. Ang lambat na ito, 12 taon kong sinubaybayan ang lolo mo. Tapos, kinuha at itinabi ng tatay mo. Pagkatapos nun, wala nang humawak dito. Gabi-gabi kong hinanap at inayos buong magdamag. Natatakot lang ako na hindi magamit ngayon. Lusong. May mali sa kilos na ito. Ilang buwan nang pinabayaan ni Liu Kun. Wala na dapat halos laman ang lawa na ito. Pinabayaan ng ilang buwan. Walang palihim na nagpapakain. Walang nag-aayos ng mga tagas. Sa pag-aalaga, masama iyon. Pero sa isda, mabuti pa nga iyon. Hindi. Sobrang dami ng laman dito. Hindi ito lawa na pinabayaan lang ng ilang buwan. Ganyan ang tamang dami. Walang nangingisda. Walang gumugulo sa ekolohiya ng lawa. Malalaking isda ang lumalamon sa maliliit. Kusa silang dumami ng ilang buwan. Mas mataba pa kaysa sa pakain ng tao. Tama, ganyan nga. Naku, hindi bababa sa 100 kilo ang lambat na ito. Hindi lang isda ang inaalagaan ng tubig na ito. Kundi pati tao. Simula ngayon, malalaki lang ang hulihin natin. Ang maliliit, pabayaan nating lumaki pa. Lin Mu, masama ito. May grupo ng mga tao sa may pantalan. Suot nila ay itim na uniforme. Sabi nila, taga Tianhai Group daw sila. Hinarangan nila ang lahat ng daan palabas ng pantalan. Sabi nila, kung wala ang permit nila. Kahit isang hipon, hindi makakalabas ng pantalan. Kapag nalaman nila, magwawala sila. Sakto, sa mga araw na ito. Ayusin natin ng maigi ang sariling fish pond natin. Lin Mu, sinarado ang pantalan. Kinumpis ka ng Tianhai Group ang lahat ng karga. Tianhai Group. Makinig kayo, walang permit ng Tianhai. Bakit? Bakit nyo kami hinaharang, Tianhai? Batay sa eksklusibong kasunduan sa pantalan. Kung hindi kayo sang-ayon, umapela ayon sa patakaran. Hindi na makakalabas ng produkto ang mga taga na yon. Kapag hindi na ilabas ang hipon, mabubulok lahat. 6 na buwang hirap at pawis. Tianhai Group, paano natin lalabanan ang ganyan? Ano ang gagawin? Lin Mu, tulungan mo kaming mag-isip ng paraan. Masisira lahat ng bagong hipon. Lin Mu, mag-isip ka ng paraan.
Mga tito at tita, alam ko lahat. Ang pagharang ng Tianhai Group sa pantalan. May iniisip na akong paraan. Nakaisip na ba ng paraan si Lin Mu? Umaasa sa iyo ang lahat. Yung batch ng isda sa lumang lawa na ilabas ng magdamag 2 araw na ang nakalipas. Nagbukas na ang cold chain channel ni Suwan. Buti na lang sinarado ng Tianhai ang pantalan. Pero hindi nila kayang harangan ang lahat ng daan. Kung hindi sa pantalan, saan tayo dadaan? May checkpoint din sa kalsada. Masyadong mahal ang air freight. Mas mahal pa ang pamasahe kaysa sa kargamento. Ginagawa ang daan sa paglakad. Hindi nila ito mapipigilan. Suwan, sinarado ang pantalan. Gusto kong gamitin ang direct cold chain shipping channel mo. Pwede. Pero hindi hahayaan ng Tianhai na makarating ito ng maayos. Alam ko. Hihintayin ko sila. Nakausap ko na ang channel. Magtiwala kayo sa akin. Lin Mu, ibigay mo sa akin ang isda. Ako ang bahala sa paglabas nito. Ilabas mo. Hindi ko kulangin ang presyo ni 1 sentimo kaysa sa presyo sa pamilihan. Lin Mu, nagtitiwala ako sa iyo. Lin Mu, nakaayos na ang lahat ng kargamento. Ang problema, paano natin ito mailalabas? Daanin natin sa lupa. Pero dadaanan natin ang rutang hindi nila akalain. Pinahanda ko kay Suwan ang refrigerated convoy. Nadadaan pa sa katabing lungsod para sunduin ang kargamento. Dagdag na 80 kilometro ang ikot. Nakarga na, President Lin. Ayon sa sabi mo, ikot kami hanggang sa SE 38 roundabout. Hindi na dadaan sa inspeksyon sa daungan. Doon. Salamat sa hirap, mag-ingat sa biyahe. Mga tao ng Tianhai Group. Siguradong may itinayong harang sila sa daan. Kapag naharang nila tayo. Alam ko kaya. Kaya naghanda ako ng munting regalo para sa kanila. Ayon sa balita, ang convoy ni Lin Mu ay tiyak na daraan sa rutang ito ngayong gabi. Kapag dumating na ang mga truck, harangin agad ang kargamento. Lahat ay pansamantalang kukumpiskahin. Aasikasuhin namin ito ayon sa patakaran. Baba. Suriin ko walang permit ng Tianhai. Kumpiskahin lahat ng kargamento. Anong permit, patatas lang ang dinadala ko. Ginulat mo ako. Nalin lang tayo. Puro patatas ang laman ng truck na ito. Ano? Tama ka pa rin, President Lin. Lahat sila ay nakaabala na sa National Highway. Lin Mu, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Ang gabing-gabi na, ikaw pa mismo ang naghatid ng kargamento. Talagang dedikado ka. Manager Zhang. Kalagitnaan na ng gabi, hindi ka pa nagpapahinga sa bahay. Kundi napadpad ka pa sa eskinitang ito para harangan ang truck ko. Talagang pinaglaanan mo ako ng panahon. Lin, diretsahan ko na. Isa kang taong may kakayahan. Kung gusto mo, pwede kang sa Tianhai. Makatanggap ng kita na 3 beses na mas mataas kaysa ngayon. Lahat ng negosyo mo, pwede naming sagutin ng buo. Madali lang ang kondisyon. Ang mga paninda mo ay pwede lang dumaan sa channel ng Tianhai. At ang Fengshan shipping mo, pati ang inilalabas mong produkto ng maliliit na kabahayan sa baryo, ay dapat nakapangalan sa Tianhai. Ibig sabihin, ang lahat ng seafood ng henerasyon ninyo ay bibilhin ng sabay-sabay ng Tianhai. At ibebenta ng iisa ang presyo. Ano nang ibig mong sabihin? Tama ang sinabi mo, Manager Zhang. Iyo ang daungan. Iyo rin ang kalsada. Pero may isang bagay na mali ang sinabi mo. Hindi iyo ang langit. Lin Mu, ikaw ba ang nagpasunod nito? Ang helicopter ni Suwan. Kayang harangan ng Tianhai ang daan pero hindi ang langit. Hindi ko man lang napanaginipan ang air transport. Hindi ko inakalang ang mga hipong inaalagaan ko ay makakasakay pala ng eroplano isang araw. Ang lahat ng seafood ng Fengshan ay magiging special supply ngayon. Ang contact details ni Lin Mu. Ipasa sa iba pang kaibigang nasa pagkain at inumin. Lin Mu, tingnan mo agad ang local news. Nasa balita ka na. Lin Mu, ngayon sa baybaying rehiyon ka. Ay kilalang kilala na. Hindi ka ba matutuwa? Ang pagiging sikat ay wala namang saysay. Kung maibibenta ko lang ng maayos ang mga paninda. At lahat ay kumita, saka lang talaga mahalaga.